1:26 hanggang 31 po. Sabi po, mga kapatid, Amin yung ang mga kayuhan, kung kayo'y kawalan ng Diyos, ilalabas sa inyo ang matatarang na marunong, makapangyarihan at mahalikas sa panaligan ng tao. Subalit pinili ng Diyos ang mga nagmamahal sa sanlibutan upang hiyain ang marunong at pinili niya ang katuringan ng mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang magkapangarap, mga kapaslupa at mga mahihina sa sanlibutan ko upang ipalusaysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya walang sino man ang malaki sa harap ng Diyos. Sa kanya nagmula ang buhay at kalinyo. Dahil sa pagkikipag sa inyo kay Kristo Jesus, na siyang ginawa ang katarungan natin sa pamamagitan ng niya, ay tinuri ng katuwid, inuwagan na at iniligtas ng Diyos. Kaya ang tulad ng nasusulat, ang sinong nais magmalaki at ang pangalan ang ginawa ng Panginoon. Amen. Amen. Ng Panginoon. Amin po, kung papansinin po natin yung salita ng Panginoon siya sa atin din po natin ang ating sarili. Nung dumating po tayo dito sa bahay ng bana to, ano po ba tayo? Diba? Tulad din po tayo po'y mahihina. Sino po yung malakas dito? Wala po ni isang malakas sa atin. Ang malakas po ang ating Panginoon lang, walang iba. Siya lang po yung malakas, siya lang po yung marunong, siya po yung matalino. Sabi nga po, mabasahin po natin yung sa 1 Corinthians 1:24, atas po tayo, sabi niya, Jesus Christ, the power of God and wisdom of God. Ibig sabihin, siya yung kapangyarihan at karunungan ng Diyos, walang iba. Ang Diyos hindi kumukuha ng kapangyarihan sa tao. Ang Diyos hindi kumukuha ng kapangyarihan ng karunungan sa tao. Kundi sa Diyos lang din. Amin po? Kaya, mas po natin yung pagkatawag sa atin. Marami po sa atin kung ano lang po tayo nung before pa po tayo nakarating dito. Pag-alagala lang din po tayo dyan sa lansangan. Oo, may trabaho po tayo, maayos po yung trabaho natin. Kiniklip po natin, maganda naman yung trabaho natin. Pero pagkatapos ng trabaho natin, ano na po tayo? Diba, parang dry na dry po tayo. Parang wala lang. Parang iniisip, lagi nga natin iniisip parang yung trabaho natin wala nang katapusan. Ulit-ulit lang. Ngayon, bibigyan ka ng maraming trabaho. Tapos, matatapos. Kinabukasan, gano'n na naman. Ulit-ulit lang ang buhay. Kumbaga, parang naghahanap ang tao ng kasiyahan. Pero hindi niya matagpuan. Pero nung dumating tayo dito sa bahay Panambahan, natanggap natin yung kasiyahan. Natanggap natin yung kapayapaan sa bawat puso natin, sa bawat isip natin. Madalas marami tayong mga kaguluhan sa isip natin. Marami tayong mga alalahanin. Pero once na makinig ka ng salita ng Panginoon, pansinin po natin, habang nakikinig ka ng salita ng Panginoon, habang hinanamnam mo yung salita ng Panginoon sa ating isip, sa ating puso, di ba, nare-relax tayo. Minsan nga, nakikinig ka lang, nakaupo ka lang tayo dito. Minsan, maluluha ka na agad. Parang natatats ka agad sa salita. Mahal pala ako ng Diyos. Minsan mapapasabi ka pala, mahal pala ako ng Diyos. Sabi po, kaya, pinamagatan po ang salita ng Panginoon sa oras na ito. Sabi po, ng pamagat po, sabi po, serve God. Lahat po tayo. Kung papansin po natin, madalas marami po tayo Kung titinan po natin yung sarili natin ngayon, parang kakaunti tayo. Kaunti na po yan. Kasi madalas nasa 30 plus tayo, kulang-kulang 40. Nung nakaraan, 40 plus tayo. Pero kung papansinin po natin ngayon, parang ibig sabihin po, may pinapatungkol po ang ating Panginoon. May gusto pong iparating ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Sabi po niya, pinaparating po niya, una pa lang po sa pamagat po niya, serve God. Maglingkod daw po tayo. Ang bawat isa po sa atin, inuutusan po ng Panginoon. Sa pamagat pa lang po, maglingkod po tayo sa Panginoon. Maglingkod po tayo sa Diyos. At sabi po, sa tema po niya, God did not choose the qualified. Sino ba po dito yung qualified? Minsan nag-apply tayo, overqualified pa po. Overqualified pa ako, hindi ako natanggap kasi overqualified ako sa trabaho. Nandun po yung pagpalaki natin. Nandun po yung pagmataas po natin. Pero wala po ni isa pong qualified sa atin. Maging po yung mga ginamit ng araw po. Yung mga ginamit po ng Panginoon ng araw. Magsimula kay Abraham. Si Abraham, manluloko rin po.
Kumbaga, manliling lang. Kasi kung papansin po natin, nung araw po, si Abraham, kasama po niya si Sarah, nung papunta po sila sa Egypt, dumaan po sila sa Egypt, nakusunadahan po yung ang asawa ni Abraham, si Sarah. Nakusunadahan ang hari ng Egypt. Nakita, ang ganda. Eh, sabi ni Abraham, kapatid niya yun. Kumbaga, niling lang niya yung hari ng Egypt. Ganun din po si Jacob. Maliling lang din po. Niling niya si Esau. Inagaw niya yung pagiging panganay niya kay Esau. Kung papansinin po natin sa mga ginamit ng Panginoon, kung isipin po natin sa oras, sa mga panahon ito, malalakas sila. Pero kung babasahin po natin ang Biblia, makikita po natin na mahina rin po sila before na gamitin sila ng Panginoon. Si Elijah, mahina rin po. Si Gideon po, siya po yung pinakamahina sa lahi po nila, ni Meneses. Siya po yung pinakamahina. Yung inutusan nga siya ng Panginoon na lipunin yung mga Amalekites. Hindi po niya tinuturo niya, hindi, bakit ako? Sabi niya, bakit ako? Ay ako yung pinakamahina sa aming lahi. Kung papansinin po natin, si David, madalas po natin naririnig si David. Papansinin po natin si Haring David, malakas, sasabihin natin, maliit lang siya, pero tinalo niya si Goliath. Pero kung papansinin po natin, babasahin po natin, mahina rin po siya. Siya po yung mangangalun niya. Mangangalun niya po si David. Kung baga sasabihin natin, hindi dapat siya ginamit ng Panginoon. Pero papansinin po natin, bakit yung mga tao na yun ginamit ng Panginoon? Ibig sabihin po, may karapatan din po tayo gamitin ng Panginoon. Amen. Mahina rin po tayo. Before po tayo, nawala po tayo sa gawain, kung papansin po natin, ang inyong pong lingkod, mahina rin po eh. Ang isip ko, puro sa makamundo, makasanlibutan ang isip ko. Nung dumating po ako dito, nagpapasalamat nga po ako, lagi kong pinapanalangin, lagi kong pinapapasalamat sa Panginoon. Nung dumating ako dito, simbahan agad ang napuntahan ko. Kasi kung hindi simbahan talaga napuntahan ko, baka napahamak ako dito. Hindi ako napahamak physical. Pero siguro yung spiritual ko baka naglupasaw. Baka naglupasaw sa puti. Kasi yung buhay po natin, yung buhay ko rin po, kagaya rin po ng mga buhay natin. Mga buhay po ng bawat isa po sa atin. Nung nasa Pilipinas po, kung ano-ano po ginagawa natin. Kung ano-ano po ang ginagawa ng bawat isa sa atin. Maging dito rin po, nung hindi pa po tayo nakakadalo ng gawain, yung iba po, mga nakadalo na rin po ng mga gawain, yung buhay rin po natin. Kung ano-ano, party dito, party doon. Kumbaga, laging hinahanap natin yung kasiyahan. Yung kasiyahan, pero natagpuan po ba natin yung kasiyahan? Madalas po hindi po natin natagpuan yung kasiyahan. Ang nangyari po natin, napahamak po tayo. Napahamak po yung bawat isa sa atin. Pero mahal po tayo ng Diyos. Mahal po tayo ng Diyos. Hindi po ipapahintulot ng Diyos na mapahamak tayo. Sapagkat sabi nga, anak niya tayo eh. Diba, nung tinanggap pa lang natin ang Panginoon, yung tinatanggap tayo dito sa dito, sabi niya, tinatanggap mo ba ang Panginoon Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas na yung buhay. Yung pagsabi pa lang natin ng amen, yun, sabi niya, binigyan natin niya tayo ng karapatan, maging anak ng Diyos. Anak po tayo ng Diyos, kaya hindi po papayag ang Diyos na tuluyan tayo mapahamak. Kung papansinin po natin, marami pong mga paraan ng Diyos. Minsan nga, kami nga nagkakakwentuhan nga kami ni Brada Stephen eh. Yung iba yung paraan, iba yung paraan ng Diyos kung paano kami nakapunta rito. Sabi ko, parehas tayo ng Diyos. Yung buhay namin, parehas kami ng buhay. Pero napakaswerte namin, napaka-blessed namin. Sapagkat hindi hinayaan ng Diyos na tuluyan kami mapahamak. Dinala kami rito. Yun po yung pag-ibig ng Diyos. Yun po yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Sabi po, kaya pag-aaralan po natin sa oras na ito, sabi po, God used weak people to shame the wise. Ginagamit po ng Diyos yung mga mahina upang ipahiya daw po yung malalakas. Yung mga matatalino, yung mga marurunong, ipahiya po niya. Kasi yung mga marurunong po, hindi po yan hindi yan makikisabay sa atin. Ang gusto niyan, sila yung namumuna eh. Yung feeling ba nila, sila yung magaling. Sila yung marunong, kasi sila nakapag-aral. Sabi nila, nakapag-aral ako, bakit sino ba yung kumatayo dyan? Hindi naman nakapag-aral yan. Pero kung papansin natin, pabasahin po natin yung mga nakapag-aral ng Biblia, hindi po nila alam buktatin ang Biblia. Although minsan nakakabuklat na po sila, pero hindi rin po nila may paliwanag. Iba
iba rin po yung pagkakaunawa nila. Madalas, magbabasa pa kasi sila ng Biblia, ang binabasa nila yung pabor lang sa kanila. Yung gusto lang nilang basahin. Tama po, tama. Marami po rin yan sa ating ganyan eh. Kasi minsan, nung bago pa lang ako sa gawain, binabasa ko yung gusto ko lang. Kasi pag nagbabasa ako, dinidiro-diretso ko, minsan masakit. Masakit. Lalo na yung nabasa ko po yung 1 Corinthians 6:9, sabi yung mga walang puwang sa langit. Sabi po, yung mga mangangalunya, yung mga maglalasing, yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, yung mga pumapatol sa mga kapwa lalaki, kapwa babae, yung mga mapagtungayaw, yung mga manunugal. Sabi nga po, wala raw puwang sa langit. Nung binasa ko po yan, meron pa po, yung mga maglalasing. sabi po dyan, wala raw po, lahat dyan sila, walang puwang sa langit. Nung binasa ko po yun, lagi pong hindi na inuulit eh, kasi masakit eh. Masakit. Pero, napakabati ko ng Diyos sapagkat lagi po kada buklat ko, nabubuklat ko talaga siya eh. Kumbaga pinapaalala lagi sa Diyos, walang puwang yan sa langit, walang puwang yan sa langit. Parang inuulit-ulit sa isip ko. Inuulit-ulit sa isip ko ni Lord na wala yung puwang sa langit. Ibig sabihin yung ginagawa po natin na makamundo, makasanlibutan, lahat po yan walang puwang sa langit. Kaya sabi ka, masakit tanggapin ang katotohanan, pero ang katotohanan magpapalaya sa atin. Amin po? Sabi po sa 1 Corinthians 1:27, subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga naturingang mahina upang hiyain ang malalakas. Sabi po dyan, upang hiyain daw kung malalakas. Kasi kung malakas ka na, matalino ka, nakapag-aral ka, pansinin po natin, ang hirap hayuan. Share mo ng salita ng Diyos, sasabihin po niyan, alam ko na yan eh. Saka okay lang kahit hindi ako magsimba. Hindi naman ako gumagawa ng kasalanan. Yung pala po sinabi niya, hindi siya gumagawa ng kasalanan. Kung nakakatin po kayo ng warrior, sabi yung kasalanan po yun. Yung alam po natin na tama, pero hindi natin ginagawa, ibig sabihin, kasalanan po. Nagkakasala po tayo sa sarili natin, sa isip po natin, sa puso natin. Kaya ano pa kaya po yung alam nating mali na ginagawa natin? Higit po tayo nagkakasala. Ganun po yung mga sinasabi nilang marurunong. Ganun po yung sinasabi nila na nakapag-aral daw. Pero hindi nila kayang gamitin yung alam niyang aralan. Kaya napakapalad po natin na nandito. Dahil hindi man po natin tuloy-tuloy na isa sa buhay yung salita ng Panginoon. Pero naumpisa na po natin. Nag-i-start na po tayo. Nag-i-start na rin po tayo magpagamit sa Panginoon. Nag-i-start na po tayo tumayo sa pulpito, magbasa ng kanyang salita. Nag-i-start na po tayo mag-opening prayer. Nagugustuhan na po natin, nagkakaroon po tayo ng pangarap na isang araw, sasama rin ako dyan sa music ministry. Makikinili na akong bibita. Totoo po, totoo. Hindi po nilalahis po natin yan. Alam ko po, nararamdaman ko po sa bawat isa po sa atin na gusto po rin natin. Gusto po natin na kumanta rin tayo dyan sa harap ng pulpito. Gusto rin po natin magsalita dito sa pulpito. Kasi nung time po din, na bago lang din po ako, hinangad ko rin po yung tumayo sa pulpito. Pero hindi ko po hinangad maging pastor. Ang hinangad ko lang po, sabi ko, tumayo dito sa pulpito. At magsalita, mag-share ng salita. Kasi yung mga nakaraan po mga pastor, yung mga nag-uwi ng mga pastor, yung mga iba, dito pa po ng mga pastor, nakaka-expect, nakaka-ano po yung mga, pag nagtatayo po sila dito, talagang maano ka po talaga, ma-miss ka. Mapapasabi ka sa sarili mo na, pwede pala ako dyan. Kung papansinin po natin yung mga dati po, yung mga karakter ng Biblia, yung mga ginawa nila mga kasalanan, mga karumal-dumal. Si Pedro, anong ginawa ni Pedro? Si Pedro, mainitin ang ulo. Eh tayo po, mainitin din po ang ulo. Ibig sabihin po sa amin, pwede rin pala ako dyan, mainitin ang ulo ko eh. Opo, pwedeng-pwede po tayo. Sabi nga po kanina nung welcome kanina, Mr. Juan eh, nung bago pa lang ako dito, nung hindi pa ako nakakatulong ng gawain, wala rin akong pasensya. Ganun din po tayo nun, wala rin po tayong pasensya. Minsan, kaunting rinig mo lang na hindi sa'yo pabor, masama na ang loob mo. Pero pag pabor sa'yo, tuwa ka. Panahihimas mo pa. Minsan, masama-masahe mo pa, ayos ka. Kaya sa iyo ako eh. Pero pag nakarinig ka po ng hindi magandang salita
sa mga kapatid natin. Parang ang sakit po sa puso po natin. Parang dinulurog po tayo. Pero tandaan po natin, yun po yung kapamaraanan ng Diyos para lalo tayong magsumiksik sa Kanya. Sabi nga po ni Paul sabi ni Paul, nung una po hindi ko rin naunawaan, sabi ko sa kanyang salita, habang ako nang hina, ako'y lumalakas. Sabi po ni Paul. Nung binasa ko po yung Biblia, hindi ko talaga maunawaan. Pero na-encounter ko po na nagkaroon ako ng problema. Hinang-hina po ako. Ay pala yung panalangin ko. Lord, tanggalin niyo sa akin yan. Sabi ko, Lord, tinanggal mo na ako sa bagay na yan. Huwag mo na akong ibalik. Iniyak nang iniyak kay Lord. Isang araw, wala na. Kumbaga, si Lord gumagawa lagi, binibigyan lagi tayo ng wisdom kung paano mapagtatagumpayan yung bagay na yun, yung problema na yun, kung paano sisipahan yung problema na yun. Kung paano yung problema na yun na hindi magkakaroon ng kapangyarihan sa iyo. Ganun po si Lord. Bibigyan niya po tayo ng wisdom. Unti-unti lang po. Kaya magpasalamat lagi po tayo kay Lord. Sapagkat inuumpisa na po niya tayo. Inuumpisa na po ni Lord na baguhin yung buhay natin. Inuumpisa na po niya ayusin ang buhay natin. Kasi lahat po ng umasenso, nakakilala po sa Panginoon. Lahat po ng naging maayos ang buhay, na bago po yung kaisipan nung nakilala ang ating Panginoon Jesus. Hindi po natin kayang baguhin ang sarili natin. Hindi po natin kayang baguhin yung isip natin. Si Lord lang po ang makakagawa niya. Wala ni isa man po na makakapagbabago ng sarili niya, ng isip niya, kung hindi niya tayo tutulungan ng Diyos. Kasi, natural po sa tao Natural po sa tao, okay lang. Minsan niya, di ba, Holy Week na po, parating ng Holy Week. Sabi niya, sige, isang linggo ako magpapakabait. Holy Week Pero hindi po natin alam, yung Holy Week daw po, dapat yung Holy Week, hindi lang po yung 1 week ka lang na banal, dapat po araw-araw. Dapat po araw-araw sikapin natin na magpakabanal. Nandiyan po si Lord lagi, huwag po tayong matakot. Nandiyan po si Lord na lagi tutulong sa atin. Lagi po siya tutulong na ilayo po tayo doon sa mga sagabal para makalakad tayo sa Kanya. Yung mga sagabal na ma-encounter natin para mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Nandiyan po lagi si Lord na magbibigay sa atin ng wisdom kung paano po natin mapagtatagumpayan yung mga bagay na yun. Papansin po natin, marami po sa amin yung mga luma na po rito, marami po sa amin, marami rin po kami mga naging problema. Marami rin po kami, bago po lumipad dito ang simbahan, bago po lumipad ang simbahan sa sektor nasa kilo 3, nasa kilo 14, nasa kilo 13 po kami, marami rin po kami mga pinagdaanan. Pero nagpatuloy lang po kami. Minsan nga po sa gawain, nasa gawain po kami, minsan naranasan po namin, 4 lang kami. Naranasan po namin, madalas po namin naranasan, pinakamarami po namin 12, 10, 12. Pero pinagpala po tayo, ito po yung pinakakunti natin. Kunti na po ito sa atin, kasi madalas po nakikita po natin na napakarami po natin. Pero nung araw po, hindi po namin pinapansin kung marami yung kukunti kami. Pero dumarating din po yung time na talagang parang nanghihina. Pero sabi nga namin, kaya pala ipinarana sa amin yun. Yung mga bagay na yun, dahil may tinuturo sa amin ng Panginoon Jesus. Tinuturo kami kung paano hawakan ang marami. Kasi kung hindi kami tinuruan ng Diyos na mahabang panahon, baka hindi kami nakakatayo sa inyo. Baka kagaya na rin po kami ng mga taga-sanlibutan na nagpakialod na nagpakaludod na, nagtampisaw na sa puti. Pero papalad po kami. Papalad po kami sapagkat hindi po inayaan ng Panginoon na maging ganun kami. Tinuruan po kami na tinuruan ng ating Panginoon Jesus. Kayo rin po, tuturuan din po kayo ng Panginoon Jesus. Ano po? Sabi po, dyan, Bukong 6:15, sabi po, sumagot si Gideon, paano maliligtas ang Israel, ang aming sambayan, ang pinakamaliit sa libid ni Manases, at ako naman ang pinakamahina sa amin. Kung babasahin po natin yung Bukong, umpisahan po natin yan sa 14 hanggang tapusin po natin. Yan po yung palabas na 300. Kung sino po yung nakapanood na 300 dito, yun po yung palabas na 300. Kung paano po niya sinakop yung 100,000. Pero siya po yung pinakamahina.
Nung tinawag po ng Panginoon si Gideon maraming dahilan. Maraming dahilan kasi kumbaga wala siyang kumpiyansa sa sarili niya eh. Kung paano niya haharapin yung napakarami niya, yung dangin yung kalaban nila. Kagaya rin po natin. Nilapit na po tayo dito sa Panginoon, nilapit na po tayo ng Panginoon dito sa kanyang bahay ng bahay. Marami pong sagabal, maraming marites, sabi nga. Pero kung iintindihin po ninyo yan, mahina po tayo. Yung mga bagay na yan, dapat sinisipan na lang natin. Dapat pinapasok natin. Kung ano marinig natin, baliwala na yan sa atin. Baliwala na po yan sa atin. Sapagkat nakakarinig po tayo sa Panginoon. Ay siya, nakakarinig ba? Kasi kung nakakarinig po siya, hindi rin po siya magaganon. Pagsikapan po natin, maging katulad ni Gideon, na humarap sa maraming kalaban. Tayo po, nag-uumpisa pa lang po tayo, marami pa po tayong may encounter. Marami pa po tayong mararanasan. Kaya kung maging mahina po tayo, hindi tayo magpapagamit sa Panginoon, patuloy po tayo, hindi po tayo makakasulong. Si Gideon po, nagpagamit po sa Panginoon. Nagpagamit siya sa Panginoon hanggang sa maging 300 siya, 22,000, hanggang sabihin, marami pa kayo. Baka sabihin, pag nanalo kayo sa laban, sabihin niya, dahil sa lakas niyo, nanalo kayo. Hanggang sa umabot sila ng 300, hanggang sa nulupin nila lahat ng kanilang kalaban. Nagpagamit po tayo sa ating Panginoon. Amen po? At sabi po, God choose you for a purpose. Minsan po, tinanong na po ba natin sa ating Panginoon, bakit tayo dito? Ano po ba, Lord, yung purpose niyo sa akin? Kung hindi man sa Panginoon, tanongin po natin sa sarili natin, bakit ako napunta dito sa Saudi? Ano ba yung purpose ni Lord? Ako po, marami, nung nag-apply po ako, hindi po dito sa Saudi ang apply ko. Ang apply ko po sa Qatar. Pero, hindi ko rin lubos maunawaan bakit ako napunta dito sa Saudi. Nakinig lang din ako sa Marites. Na sabi niya, may hiring daw, may job fair. Ay narinig ko yung agency ng bayaw ko. Sabi ko, agency ng bayaw ko yun. Ay di pumunta rin ako, nagsubok ako. Pero, may application na po ako, pasado na ako sa drive test ng heavy equipment. Nag-drive test ako sa Ginto, Bulacan, at nang nasa Cubao na ako, papunta na ako ng Pasay. Nag-Ortigas, ilalim ako. Yung mga nakasakay doon mga nagpipintuhan. Pikit-pikit ako ko dyan. Pagbaba rin ako. Pero ang bayad ko hanggang Pasay pa. Kaya sabi nga, ibang ang purpose ni Lord eh. Siguro kung napunta ako sa Qatar, baka napahamak rin ako. Kasi malaya dun eh. Walang takot dun eh. Sabihin ko, malaya ako rito eh. Kung sa Pilipinas nga, nakakagawa ako ng palupuhan, dito pa kaya malayo. Di ba? Ganun din po tayo eh. Siguro iniisip din po natin yan. Walang makakapagpigil sa atin kasi nasa malayo tayo. Pero po, pipigilan tayo ng Diyos. Kung ano po yung nais po natin. Lagi tayong bibigyan ni Lord ng solution. Kung ano man po yan. Pero kung masama po yan, hindi po ipahintulot ng Diyos yan. Huwag po natin labanan. Minsan kasi, karamihan kasi ng mga Pilipino rebelde. Minsan alam na po natin mali, laban po tayo. Okay lang. Bahala na. Ugali po ng mundo yun. Bahala na. Sabi niya, okay lang. Sabi niya, magbabago rin ako. Paano kung abutan tayo? Sabi nga sa Hebrews 9:27, isang beses lang mamatay ang tao, ang kasunod ay paghukom. Paano kung abutan tayo? Hindi pa tayo nakakapagsisi. Binigla tayo ni Lord. No? Swelda, meding kukunin na kita. Hindi ka nagsisimba. Overtime ka lang, meding kukunin na kita. Saan napunta yung pinaghirapan natin? Saan napunta yung kapitbahay natin sa kapitbahay? Wala mapupuntahan. Kaya sabi nga po, habang may panahon pa, maglingkod tayo sa Diyos. Habang may oras pa na binibigay sa atin ang Panginoon, maglingkod tayo sa Panginoon. Huwag po tayo maging paniki.
na ba't ako? Para po si Jeremiah, kasi bata pa si Jeremiah yung time na yun. Sabi nga ng Panginoon, nasa sinapupunan ka pala ng iyong ina. Na pinili na kita para maging propeta ng bansa. Tayo rin po, magtataka po tayo, bakit nandito tayo? Pinili tayo ng Diyos. Bakit nandito tayo? Kasi kung tutusin po, ang lawak po ng paligid natin, ang lawak ng mundo eh. Ang lawak po ng mundo. Marami po tayong mga kaibigan sa labas. Marami nagyahiya sa atin, lalo na ngayong Ramadan. Oh, sama ka sa amin, maliligo tayo. Oh, sama ka sa amin, mag-gaming tayo. Oh, punta naman tayo doon, sama tayo. May bagong bukas na restaurant doon, tingnan natin yung pagkain doon. Ay, pianis po. Priority po natin ang gawain ng Panginoon. Pasok na po natin sa ating isip. Sa kada Friday, may gawain si Lord. Unahin ko ang gawain ni Lord. Babasahin po natin yung Mateo 6:33, di ba? Unahin natin yung kaharian ng Panginoon. So, yung mga bagay na yan ay susunod na lang. Ibig sabihin, pag inunan natin ang kaharian ng Panginoon, yung mga bagay na yan, susunod na lang. Ako po, may overtime po ako ngayon eh. May overtime po ako ngayon. Pero sabi ko doon sa boss ko, anak, gir-gir dahil. Sabi ko, may preach ako, sabi ko sa boss ko. Alam na ng boss ko. Alam na ng boss ko kung ano ako. Hindi ako naglilihim sa kanya, doon sa boss ko. Sabi ko, pag Friday, sabi ko, nag-preach ako. Sabi nga nung mga boss namin eh, bakit nandito yung boss ko? Sabi ng mga boss namin, pupunta raw sila sa Pilipinas. Pero ayaw nilang kasama ako. Sabi niya, mutawa, mapapayda, sabi sa akin. Alam ng sanlibutan kung ano po tayo. Alam po ng sanlibutan na pagkasama niya tayo, hindi po natin sila dadalhin sa kapahamakan. Pero ang sanlibutan po gusto po mapahamak. Ang sanlibutan po, ang isip po lagi ng sanlibutan kung paano sila sasaya, physical. Pero napapabayaan nila yung kanilang spiritual. Pinapabayaan nila, wala silang pakialam. Wala silang pakialam kung ano yung mangyari sa kanila. Basta ang hangad lang nila kung paano sila sasaya. Yun po yung ugali ng sanlibutan. Natural po yun. Kaya wag na po tayo magtaka kung bakit sila ganun. Pero tayo po nandito nakakilala sa ating Panginoon. Pilitin po natin na lahat po sila madala natin dito. Para yung mga natanggap po natin mga pagpapala, yung mga natanggap po natin kaligtasan na nanggaling sa Diyos, matanggap din po nila. Kabagan po natin sila. Higit po yung ating mga pamilya. I-share po natin ang salita ng Diyos. Yung sa pamagitan po ng ating pag-share ng salita ng Panginoon, isa na pong paglilingkod sa Diyos. Kasi ang Diyos po, ayaw niya mapahamak ang kanyang mga nilikha. Ibig sabihin, kung tinutulungan natin ang Diyos na yung mga tao sa sanlibutan ay madala natin sa gawain ng Panginoon, isa na pong paglilingkod yun. Isa na pong paglilingkod yun sa ating Panginoon. Yung masyaran mo lang yung kasama mo sa trabaho, yung kaibigan mo, masyaran mo lang yung salita ng Panginoon, mahal ka ng Diyos. Sabi nga sa John 3:16, isishare mo sa Kanya yung pag-ibig ng Diyos. Isisasab mo, dahil sa kagandahan loob, alam mo, naligtas ka. Dahil sa pananampalataya mo kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Yung simpleng pag-share mo lang po ng salita ng Panginoon, isa na pong paglilingkod. Ibig sabihin, katuwang na po tayo ng Diyos. Katuwang po tayo ng Diyos na sila ay makatanggap din po ng kaligtasan. Kung ano po yung natanggap natin pagpapala, natanggap po natin kaligtasan, matatanggap po nila. Higit po ng ating pamilya. Pagbabasahin po natin, babalikan po natin yung sa Acts 16:31. Kung ikaw po manampalataya ka, ikaw ay manampalataya ka sa ating Panginoon Hesus, ikaw at ang buong sambayan maliligtas. Ibig sabihin, manampalataya ka, manampalataya ka sa ating Panginoon Hesus, yung buong sambayan maliligtas. Siya po maglilingkod yun. Ay kung ilan po yung sambayan mo, kung gaano po karaming sambayan mo, yung po maliligtas. Ay isa nga lang po yung maligtas eh. Isa nga lang po yung umilala sa Panginoon eh.
Libu-libong anghel na po yung nagpapalakpakan sa langit. Libu-libo na po yung nagkakantahan, nagsasayaw sa langit ng mga anghel. Ano pa kaya po yung dalawa? Yung asawa mo, yung anak mo, yung tsahin mo, tsuhin mo, yung mga kaibigan mo, makakilala rin sa Panginoong Hesus. Maglingkod din sila sa Panginoong Hesus. Libu-libong anghel yung nagsasayawan sa langit. Sa pamagitan po yun, naglilingkod po tayo sa Panginoon. Isa na pong paglilingkod. Simple lang po. Simple lang. I-share lang natin sa Panginoon. Maging po sa ating buhay. Pakita lang natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Isa na pong paglilingkod. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin. Kung ano po yung ginawa na pagbabago sa ating buhay. Isa na pong paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Sa ating Diyos na buhay. Nakita lang ng pamilya natin. Makita lang po ng pamilya natin kung ano na po tayo ngayon. Makita lang ng pamilya natin na hindi na tayo umiinom. Pagsasabihin yung pamilya natin, oh, hindi ka na umiinom. Di ba? Isa na pong paglilingkod yun. Makita lang ng pamilya natin na hindi na tayo naninigarilyo. Isa na pong malaking paglilingkod yun. Sasabihin po ng mga kapitbahay natin, ano nangyari sa'yo? Nag-Saudi ka lang eh. Hindi ka na nag-inom, hindi ka na naninigarilyo. Doon na po natin umpisahan. Nakilala mo kasi ang Panginoon. Yung mga simpleng bagay lang po, na alam po natin na simple lang. Pero kung hindi po natin gagawin, sabi nga po sa Warrior, yung mga simple na alam natin tama, pero hindi natin gagawin, nagkakasala na tayo. Ibig sabihin, pag alam natin na tama yung ginagawa natin, na simpleng bagay lang, pero malaking impact na yun sa Panginoon, isa na po ang paglilingkod yun. Hindi po tayo nagkakasala. Kasi alam po natin na tama yun na ginawa natin. Na sinare natin ang salita ng Panginoon. Isa na po malaking pagpapala sa Panginoon. Isa na po ng malaking paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po? Kaya po tayo po natin sarili natin lagi. Lord, ano po ba yung purpose ninyo sa akin? Bakit niyo ako dinala dito sa sector I? Kasi siguro natanong na po natin sa sarili natin, bakit ako nakating dito sa Saudi? Kasi nung bago lang din po ako, tinanong ko, bakit ako napunta rito? Puro nakabaya. Nung hindi pa po na ako kasi 14 days po ako bago nakating ng simbahan. Kasi 14 days po ako, nung dumating ako dito, nasa hotel po ako nakatira. Paglalabas ko ng hotel, nakikita ko yung mga babae nakabaya. Sabi ko, ano ba ng bansa to? Parang mga aswang tao. Sabi nung bago pa lang po ako. Pero after ng 14 days ko sa hotel, sabi nung company namin, after Bukra, Kalas, Kaliwani Kulo. Sabi sa amin, kamanta na kami, nagkanta kami ng bahay. Pero napakapalad po namin sapagkat nilalakad agad po kami sa gawain ng Panginoon. Ginamit ng Panginoon, hindi po mananampalataya. Para makarating po kami sa gawain ng Panginoon, hindi po mananampalataya. Ibig sabihin po, kahit sino gagamitin ng Panginoon para ikaw makatanggap ng kaligtasan. Para yung mga tao diyan makatanggap po ng kaligtasan. Minsan nga po, sa sasakyan nga po, sa service lang eh. Pakikita po ninyo, ginagamit po ng Panginoon para i-review po tayo ang mga taga-sanlibutan. Sasabihin niya sa atin, oh, galing-galing mo, pasamba-samba ka, kada Friday pasamba-samba ka, pero magmura ka. Wagas. Naranasan ko rin po yan. Para ako binuhusan ng malamig na tubig. Nung time po na yun, sabi ko hindi na ako magmura. Talagang pinigilan ko talaga po. Kaya nung time na nagramadan po, sumama po kami kila Kawilder po, kila Sister Joanne sa Akala. Kahit anong gawin na talagang ayaw ko lang sumakay. Talagang pinigilan ko talaga magmura. Pero muntik na. Pero napigilan ko po. Napigilan ko po dahil sa grasya ng Diyos. Kasi inisip ko talaga, pipigilan ko na talaga kahit anong mangyari. Talagang lahat naman po tayo eh. Lalo po sa amin, halos lumaki po kami sa lansangan. Lumaki po kami sa barkada. Lahat ng salita namin may kasamang mura. Wala kaming salita na walang kasamang mura. Pero dahil sa grasya ng Diyos na binigyan niya sa bawat isa sa atin, lalo na po sa akin, dahil sa grasya ng Panginoon, naiwasan ko po yung magmura. Naiwasan ko po, kahit yung asawa ko, hindi ko na namumura. Pero nung wala ako sa gawa ng Panginoon, napakadali lang magmura. Pero napakapalad po natin, sapagkat nandito po tayo, lahat po ng mga masasamang bagay sa ating buhay, tatanggalin po ng Diyos yan. Tatanggalin po ng Diyos yan. Kaya,
magpagamit po tayo sa Kanya, maglingkod po tayo sa Kanya, upang tuluyan pong mawala. Kasi practice lang po yan eh. Sa umpisa, makakamura kayo sa, magugulat ka, kamura na naman ako. Hanggang sa masanayin po tayo, hindi na po tayo nagmumura, hindi na po tayo nagsasalita ng masama, hindi na po tayo naninigarilyo. Sige, isang stick lang. Isang araw, mamamalayan po natin. Yung isang stick na yan, yung paghigop po niyan, iba na yung lasa. Sino may gawa no? Diba? Paborito naman natin yan. Pero sa isang iglap, yung isang stick na paghigop mo, yung usok, iba na ang lasa. Amen. Walang iba makakagawa nun, kundi ang Diyos lang. Amen po? Sabi po sa Ezekiel 34:11-12, ito ang pinasasabi ng Panginoong Yahweh, ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. O sabi ko, baka yung purpose po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, hanapin po natin yung nawawala. Marami po nawawala sa atin. Yung mga katabi po dati, pantayan po natin yan. Pag nawala po yan, ipalo po natin yan. Tayo na rin po, hindi lang po ang aming Pastor Martin, hindi lang po kami ang mag-follow up. Tayo rin po, ipalo po natin yung mga katabi po natin. Yung mga katabi natin ng mga nakaraan. Baka yung po yung purpose sa atin ng Panginoon. Sabi po sa 11, no? Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Ibig sabihin, yung lagi mong katabi, magtupahan kayong dalawa. Ibig sabihin, mag-aalagaan kayo. Baka yun po yung purpose ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. O yung mga taga-sanlibutan, iyakin natin dito. Iyakin natin dito, alagaan natin dito. Amin po? Sabi po sa 12, kung paano hinahanap ng pastor ng tupa niya, nawawala, gayon ko hanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamahan. Ibig sabihin po, pinapatungkol po yan sa taga-sanlibutan. At para po rin sa atin. Pinapatungkol po yan. Sabi nga po, nung panahon ng kanilang kasamahan, dumanas din po tayo yan. Nangyari din po yan sa ating buhay. Napariwara rin po tayo. Pero purihin po ang Diyos. Unti-unti po niya binabago ang bawat sarili po natin. Ang bawat isa po sa atin, binabago din niya. Kung papansinin po natin, lahat po kami dito, binago ng Panginoon. Kaya magpabago po tayo sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Sabi po, sa Romans 8:37, hindi sa lahat ng mga ito, tayo sigurado magtatagumpay. Sa mamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sabi po, hindi sa lahat ng mga ito, tayo daw po sigurado daw po tayo magtatagumpay. Ibig sabihin po, pag niyaya po natin ng mga taga-sanlibutan, kasama po yan sa atin. Kasama natin ang Diyos eh. Once na kasama mo ang Diyos, lagi mong kinikilig sa sarili mo, kasama kita Lord. Hindi ka mapapahamak. Hindi ka mapapahamak. Pagkasama mo ang Panginoon Jesus. Sabi nga niya, iingatan tayo. Iingatan niya tayo. Hindi po tayo mapapahamak. Kadalasan kasi tayo lang gumagawa ng kapamakan natin. Alam natin masama, gupa tayo. Okay lang. Bukas magbabago naman ako. Pag-uwi sa bahay, hihingal ako ng tawad kay Lord. Sabi nga po, huwag po natin abusuhin yung grasya ng Diyos. Dahil po sa grasya ng Diyos, naligtas po tayo. Naligtas po tayo dahil sa grasya ng Diyos. Binigay po niya ang grasya niya. Ibig sabihin, lahat po tayo ay naligtas. Sabi nga po, wala na pong hintil, wala nang hintil. Kasi nung araw yung mga hintil, marami pong ginagawa para sila maligtas. Tayo po, wala po tayong gagawin, kundi tanggapin lang natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Maglingkod lang po tayo sa Kanya. Ibig sabihin, pag naglingkod po tayo sa Kanya, ibig sabihin, hindi tayo makakagawa ng masama. Although makakagawa tayo ng masama, makakatip tayo na gumawa ng masama, pero pag ginagawa na natin yan, nandiyan na si Lord, uy, masama yan. Masama yan. Nandiyan agad. Nandiyan ka agad yan. Rescue ka agad yan si Lord. Nandiyan na, uy. Nung araw siya sabi natin, konsensya. Ay, konsensya ako. Pero hindi, Holy Spirit yun. Binubulungan niya tayo. Binubulungan tayo. Holy Spirit na binigay ng Diyos sa atin. Yung kanyang Spirit na binigay niya sa atin upang tayo malinis. Upang labanan niya yung kaluluwa natin na gusto sa kalayawan. Yung Holy Spirit na lagi natin kasama. Na lagi sa atin nag-awa, mas mayan. Kaya huwag po natin pigilan. Huwag po natin pigilan kung ano po yung sasabi ng masarap ng Espiritu sa atin.
Kasi yun po ay para sa kabubuti po natin. Lahat po tayo gusto makarating sa langit eh. Wala pong tao na gusto pumunta sa impyerno. Wala pong tao. Alam po natin yung impyerno, talaga masalimut doon. Naglalagablab na po yun. Alam po natin yun. Napapanood po natin sa mga palabas kung ano po yung impyerno. Kaya lalaro pala po sa isip natin eh. Talagang ayaw na natin. Kaya sikapin na po natin. Yung puro makalangit ang isipin natin. Kasi gusto natin makalangit eh. Isiksik na po natin ang sarili natin kay Lord. Isiksik na natin sa kanyang mga salita. Yung kanyang mga salita, isiksik natin sa ating puso. Kasi once na marami tayong salita sa ating puso, once na yung salita na yun ay namumunga, sabi nga, lumalabas siya sa ating bibig. Kasi kung anong nilalaman ng ating puso, ilalabas ng bibig yan. Kaya kung ang mga sinasabi mo ay masama pa, ibig sabihin yun ang laban ng puso mo. Ibig sabihin walang salita ng Diyos sa puso mo. Kasi pag magaganda yung mga salita mo, kaya mo na magpatawad, kaya mo na umunawa, kaya mo na magpasensya. Ibig sabihin, marami ng salita ng Panginoon na nasa puso mo. Ibig sabihin, namumunga na yung salita ng Panginoon sa puso natin. Ibig sabihin, binabago na niya tayo. Kung binabago niya tayo, babaguhin din niya yung mga nasa paligid natin. Masarap po sa pakiramdam. Masarap po sa pakiramdam pag yung nasa paligid po natin, nagpapatutuo sa atin. Sa trabaho po namin, sinasabi po ng boss namin na yung sa department po namin sa maintenance, sabi niya, pag may kagaya kayo na kasi ugali ninyo, same-sematic yun, sabi, walang problema, kukunin ng maintenance. Kaya, pag narinig ko yun, parang ang sarap sa pakiramdam, ang sarap sa puso. Sabi ko, kahit walang English eh, sobrang sa English eh. Kasi yung kasiyahan sa puso, gusto natin magkaroon ng increase ng salary, gusto natin lumaki ang sweldo. Pero yung sa maliit na bagay lang, nasabihin na mabuti ka. Marinig mo lang sa mga nakapaligid sa'yo, mga ibang lahi, na doon tayo kaya kasi yan, mabuti yan, mabait yan. Ang sarap na sa pakiramdam. Kahit maliit lang ang sweldo natin, parang hindi na natin iniisip natin. Kasi lahat naman tao gusto kumasinso eh. Pero, yung spiritual ba natin, umasinso ba? Umasinso ba yung spiritual natin? Minsan, ang tao kasi ganyan eh. Gusto lang silang yumaman. Pero napapabayaan nila yung spiritual life nila. Hindi na naaalam na yung buhay nila kung saan na napunta. Huwag po tayong ganun. Amen po? Amen. Sabi po, Kawikaan 16:4, lahat ng nilang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan. At ang masama, kaparusahan ang kahinatnan. Kaparusahan po yung kahinatnan. Yung masama. Kaya, nalaman na po natin ang salita ng Panginoon. Nakakarinig po tayo ang salita ng Panginoon. Pilitin po natin magpakabuti. Para po tayo maging na mabuti. Lagi po tayo mag-isip kung paano po tayo makakatulong sa ating kapwa. Yung pagtulong po natin sa ating kapwa, isa na po malaking bagay ng paglilingkod. Nakikita natin yung kasama natin. Lalo na po, sabi nga, yung kapananampalataya natin. Nakikita natin na nahihirapan. Tulungan po natin. Minsan nga kami ng asawa ko, sabi niya, hindi ka pa napapagod. Sabi niya, hindi ka pa nauwi. Sabi niya, hindi ka pa nauwi. Sundo ka na naman. Sundo ka na naman. Anong oras ka nang umuwi? Tapos, gising ka pa. Ako, nagagawa pa ako ng pang French bukas. Ay, hindi ko ba napapagod? Hindi ko ba inaando? Sabi nga, si Lord yung nagpapalakas sa atin eh. Amen. Kung tayo naging nanghihina, nandiyan lagi si Lord. Lagi tayo hihingi ng kalakasan sa Lord. Inaantok tayo, isang basong kape lang yan eh. Lord, tulungan niyo ako. Mga simpleng bagay lang na Lord, tulungan mo ako. Sa mga simpleng bagay natin na nakakausap ang ating Panginoon, ang laking bagay na yan, ang malaking impact na yan. Kasi, ang ating Diyos, ang ating Panginoon, gusto niya, laging kinakausap din siya. Minsan niya,
nagbababad tayo. Nagbababad tayo sa palabas. Sabi nga kanina na welcome natin, si Sister Joan, nagbababad tayo. Hanggang sa natatangay na tayo sa mga palabas na yan. Pero yung magbulat ng Biblia, hindi natin magawa. Yung pagbasa lang natin ng isang verse, dalawang verse, minsan ang hirap natin gawin. Pero yung pagbukas natin ng Facebook, 3 oras, 4 na oras, parang bitin pa tayo eh. Minsan masakit ang mata mo, parang ano pa tayo eh, parang bitin pa eh. Parang bitin pa tayo. Kaya sabi nga, huwag tayo magpadaig. Huwag po tayo magpadaig sa sanlibutan. Huwag po tayo magpadaig kung ano po yung nangyayari sa sanlibutan. Dapat po tayo po yung magdadaig sa sanlibutan. Ibig sabihin, tayo yung magdadala sa sanlibutan tungo sa kaligtasan. Kasi ang sanlibutan po mapapahamak. Mapapahamak po ang sanlibutan. Pero hindi po mapapahamak ang sanlibutan kung tutulungan po natin sila na madala dito. Amin po ba? Sabi ko, kaparusahan kay Nanay. Mahabag po tayo sa sanlibutan. Amin po? Amen. Sabi po, always be humble. Hindi humble. Hindi humble. Lagi lang po tayo magpakumbaba. Minsan, kaya hindi po tayo makapagpatawad. Dahil ano po tayo eh. Dahil doon sa ating kaibangan, dahil doon sa ating pride. Minsan, alam na po nating mali tayo. Pero hindi pa po tayo, hindi ako mali, siyang mali. Minsan, ganun po nangyayari sa atin. Pero tayo po, lagi po tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Iwasan po natin yung mga bagay na ganun. Dapat po, lagi tayo humble lang. Palagi lang po tayo. Magpakumbaba lang po tayo. Kung ano po yung marinig natin, kung ano po yung sabihin ni Marites, kung ano po yung masabihin ng kung sino man dyan, kung ano man po yung masakit sa tinga natin, ano lang po natin, ignore lang po natin. Lagi nga po sila sabi ni Pastor Ber, kung hindi naman makakapagpataas na yung panampalataya, ignore mo lang. Ignore mo lang. Kasi hindi po yung magpapalago sa ating panampalataya. Kailangan po maging humble lang po tayo. Amen po? Sabi po sa Genesis 3:19b, na may link ko ito, dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Kaya kailangan po natin magpakumbaba lagi. Huwag po natin isipin na mas marunong yung nasa paligid natin isa sa atin. Isipin po natin, mas marunong sila. Okay lang. Ngayon, pag tinawag ka nila, okay lang. Sige, gagawin ko. Pero, alam ko yan. Alam ko yan. Minsan, naiinis na yung nasa paligid mo. Alam ko yan. Kakahabog natin. Hayaan po natin ang sanlibutan magtaas sa atin. Amen po? Sabi po sa James 4:10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Papansinin po natin, dito po sa bansa na ito, minsan, mapromote po yung ibang lahi sa trabaho na lang. Pag napromote po yung ibang lahi, sasabihin natin, hindi naman nakapag-aral yan, spelling niya, hindi nila alam. Spelling niya, hindi nila alam, tapos tinapromote sa position na yan. Parang ang sakit po sa loob natin. Pero bilang mananampalataya po, bilang isang totoong Kristiyano po, yung mga bagay na yun, ignore lang natin, hayaan lang natin, sumabay lang po tayo, diretso lang tayong trabaho. Isang araw po, mapapansin tayo ng mga boss natin, mapapansin po tayo na nasa paligid natin, na mas deserve tayo doon sa posisyon na yun. Mapapansin po ng mga boss natin, ang boss po natin mag-aangat sa atin. Kung hindi man po yung boss natin mag-aangat sa atin, yung mga nasa paligid natin, sila po yung magsasabi doon sa boss natin na mas magaling ito dito, bakit share? Huwag po tayo na tayo mismo yung magsasabi na, mas magaling ako dyan, bakit mo? Hanggang sa magalit ka ng magalit. Hanggang sa kainin ka na ng inggit sa puso natin. Hanggang sa hindi mo nakilala yung sarili mo dahil sa inggit. Namamalaya po dahil sa inggit. Namamalaya po natin na sinasabutahin na rin natin yung trabaho. Sasabihin natin, bawi-bawi lang, ganti-ganti lang. Pero masama po yun. Hindi po tayo ganun. Ang Kristiyano po, ang totoong Kristiyano, wala pong ganun ang totoong Kristiyano. Ang Kristiyano po, laging mapagpakumbaba. Kasi sabi po niya, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon. Ang Panginoon po, lagi nasa harapan natin.
lagi po nasa harapan natin ang Panginoon. Lagi po natin kasama ang Panginoon. Sabi po, ang Panginoon ang magtataas ang Panginoon at itataas niya kayo. Ibig sabihin, yung Panginoon ang bahala. Amen po? Sabi po, sa Luke 14:11, sapagkat ang nagmamataas ay bababa at ang nagpapakumbaba ay tataas. Amen. Lagi lang po tayo magpakumbaba. Sabi po, ang liwanag po ng salita ng Panginoon. Habang nagmamataas tayo, napapansin natin na hindi na natin kilala ang sarili natin. Pababa na tayo. Pero sa bawat pagpapakumbaba natin, sa bawat pagpapakumbaba natin sa paligid natin, pamamalayan natin, ay tinataas na tayo. Tinataas na tayo na nasa paligid natin, digit ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Yung mga bagay na ngayon, hindi po natin magagawa yan eh. Kung hindi po natin kasama ang Panginoon Jesus. Amen. Kaya, lagi po sa buhay po natin, isiksik po natin. Isiksik po natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Maglingkod po tayo. At bilang conclusion po, sabi po sa conclusion, Philippians 4:13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ibig sabihin, yung mga nararanasan nating kalakasan, kung bakit natin napagtatagumpayan yung mga problema, kung bakit yung mga wisdom ni Lord kung yung mga problema na na-encounter natin ay may solusyon kagad tayo. Ibig sabihin, si Lord yung nagpapalakas sa atin, si Lord yung nagbibigay ng kalakasan sa atin. Amen po? Amen. Amen po? God bless us. Magsitayo po ang lahat. Amen! Sige po natin hallelujah. Yes, Father God, Father God, maraming salamat po, Father God, sa inyong salita po, Father God. Father God, kami po, Father God, ay patuloy na maglilingkod sa inyo po, Father God. Kaya po, Father God, lagi po namin hinihingin sa inyo, Father God, na sa lagi po nyo kami samahan po, Father God, sa bawat oras, minuto, Father God, ng aming pamumuhay sa bansa nito, Father God. Lagi po kayo, huwag po kayo mawawala sa amin, kami po, Father God, upang lagi po kami magkaroon ng kalakasan na nanggagaling sa inyo po, Father God, upang ang lahat ng inyong salita po, Father God, ay may share po namin, Father God. Kami po, Father God, ay makapaglingkod sa inyo ng tapat po, Father God. Father God, mahina po kami, Father God, pero dahil sa biyaya at grasya po ninyo, Father God, kami po, Father God, ay pinalakas po ninyo, Father God. Kami po, Father God, ay binuo po ninyo po, Father God. Kung kaya po, Father God, lagi po namin dalangin po, Father God, nasamahan niyo lagi po kami po, Father God. Amen. Father God, maraming salamat po, Father God, sa oras nito, Father God. I claim po, Father God, na yung inyong mga salita po, Father God, ay pumasok, Father God, sa bawat puso po namin po, Father God, dito po sa kwarto na ito po, Father God. At dalangin po namin, Father God, na ito po, Father God, ay aming malakaran po, Father God. May share po namin, Father God, higit po sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan po, Father God, na nangangailangan po, Father God, ng kaligtasan. Father God, maraming salamat po, Father God. Maraming salamat po, Father God. Ang lahat ng ito ay binibigay po namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus at sa pagnuwi ng Banal na Espiritu. Amen and Amen.